Hi guys! Welcome to our YouTube channel at heto na naman kami. Ay! Kakatapos lang nila kumain. Nagbigay ako uli ng treats. Kasi usually pinapakain ko sila kapag mga alas 2 ng hapon or 3 PM, ganyan. Then pagdating ng gabi, binibigyan ko pa sila ng treats. Ayan, kasi feeling ko baka nagugutom, kawawa naman. Ayoko pa naman na nakakaramdam ng gutom yung mga dogs ko. Ganun, ayoko na nakakaramdam sila ng gutom kasi alam ko yung feeling kapag gutom na gutom ka. Ayan, tignan niyo si Bruno. Nung dumating to dito, hindi to ganito kalaki at hindi rin to ganun kataba. Pero ngayon, dambuhala na siya. Pero napaka-pogi. Malambing to malambing yan Gusto niya nagpapayakap palagi. Gusto niya kinakarga siya. Ito naman si Choco, laging seryoso yan. Habang tumatagal, parang napipil ko parang sumusungit siya sa mga kasama niya. Ganun. Once na lumapit yan sa akin, ayaw niyang may ibang lumalapit, nagagalit siya. Ayan. Ito si Pichu. Crush niya si Olga. Ayan, dyan sila. Si Apple. Napakagandang ngumiti nito si Apple Dance ang talent niya. Ayan si Apple. Tapos ayan sila. Ito si Nala. Nala. Ganda-ganda ni Nala. Ito yung mga yung mga puppies natin. Ayan, nakikiosyoso na rin. 'Di ba? Nakikiosyoso na rin sila. Hindi pa sila nakakaakyat, kaya diyan muna sila. Ayan nakikiosyoso lang sila. Diba? Pero itong panganay, si Hana nakakaakyat na siya. Ayan. 'Di ba? Ganda-ganda. Ayan sila nagtataka sila. 'Di ba? Nagtataka sila. Tapos si Olga, ayan. Napakalaki na ng improvement ni Olga. Si Jeronimo nandito himala. Doon na yan nakatira sa kabila Ito yung dog namin na iyakin. Masyadong iyakin yan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo Iyakin yan Ano 'yun? Ano gusto mong sabihin? Ano 'yun? Talaga. Ito si Timmy, dalaga na si Timmy. Si IR. Nag-aantay lang yan ng pagkain Gwapo. Gwapo Tumaba-taba na nga siya Na RR. Gwapo talaga. Dito palagi si RR. Hanggang ngayon maulan pa rin. Nakakasawa na yung ulan. Mayo? Ito, nahirapan ako maglinis araw-araw kasi dito sila pumupupo, dito sila umiihi. Pero pag medyo lumaki-laki na yung mga papi, matututo na yan sa labas. Di ba, Chinita? And happy na rin ako kasi si Chinita hindi na nagmumuta. Chinita? Hindi na siya nagmumuta. Tsaka alam nyo ba yung feeling na parang nakakasawa na yung ulan kasi magtatatlong linggo na siyang walang humpay everyday and laging basa dito sa loob ng bahay, yung mga dingding namin basa, tas ang daming tulo ng bahay namin. Ewan ko ba kung ba't nabubutas yung bubong nung tag-araw naman, tinatapalan naman yan. Pati yung kubo dun sa naginawa, yung may second floor, tumutulo din kasi kinakalkal ng kahat. Alam niyo yun? Pero sa kabilang banda, naisip ko rin, ba't ako magko-complain? Maraming kababayan natin ngayon, maraming tao sa mundo, walang tirahan, walang tahanan. Pero ako, meron akong tahanan. Tapos magko-complain ako, di ba? So, ganun na lang yung iniisip ko para maiwasan ko ma-stress. Yun. Parang yung mga dogs natin dito, dati wala silang mga tahanan, pero nung nandito sila, kahit papano, nabigyan natin sila ng masisilungan, and napaka-grateful naman nila, appreciative sila, kasi ramdam na ramdam mo naman yung balik ng pagmamahal mo sa kanila, iba talaga yung binabalik nila sa iyo Aaminin ko, medyo mahirap talagang i-handle, lalo na ngayon kasi marami na talaga sila. Pero naman, kaya nga tayo lumalaban ng patas, kaya tayo nagsusumikap para ma-provide natin lahat ng needs. Kasi hindi talaga ganun kadali, guys. Akala nyo lang masaya sa mga video, akala nyo lang punong-puno ng happiness yung mga video namin, pero behind the camera, syempre, ako, tinitignan ko palagi yung budgeting, yung bigas. Kasi alam nyo naman, mahal na yung mga bilihin ngayon, di ba? Mas lalong nagtaas. So, binabudget ko na maayos yan. May mga bagay akong gustong bilhin na sinasantabi ko na lang muna. Sabi ko, saka na lang. Kasi ang importante ngayon yung welfare ng ating mga rescued dog. And meron din tayong cats. Nasa 8 yung cats natin. Ayan. Mamaya, yung mga lalabs, lahat sila nandito na sa loob. Kasi yung iba nagtatambay dun sa may kusina, akala nila, magbibigay na naman ako ng pagkain. Goyo, ayan nagpi-play na sila. May nagkakapikunan na rin, nag-aaway-away, ganun. Pero normal lang naman yun. Maraming lumalapit sa akin na humihingi ng tulong, nagmamakaawa,
na i-adapt ko raw yung mga dogs. Tatanungin mo, ilan ba yung dogs nyo? Siyam, buntis yung dalawa. Bakit nyo pinapaampon? Mag-a-abroad na. Ako nga, yung pangarap kong pumunta ng ibang bansa, mag-for good dun, sinantabi ko na kasi natabunan na ako ng responsibilidad. So, ako nag-sacrifice ako, tapos kayo, iaasa nyo sa ibang tao yung responsibilidad nyo. Parang hindi naman yata tama yun, di ba? Tsaka, in the first place, umaasa sa inyo yung mga alaga nyo. Tapos iiwanan nyo. Tapos sasabihin nyo pa sa akin para nakikita nyo sila sa video. Di ba napaka-unfair naman sa part ko? Ako maghihirap, kayo mag-enjoy lang kayo sa panonood. Ayun nga, akala nyo lang kasi madali. Pero behind the camera, hindi siya ganun kadali. Mahirap talaga siya kasi responsibilidad yan. For almost 2 decades mong hahawakan yung responsibilidad na yan. At hindi siya biro. Akala nyo lang madali, pero napakahirap talaga. Tapos, ano pa, kapag umaalis ako magbabakasyon, marami ako natatanggap na hates. Hindi ko alam kung bakit. Pinabayaan ko na raw yung mga lalabs. Pero dati sensitive ako dyan, pero ngayon I don't care na lang. Kasi it doesn't matter anymore. Gusto ko mag-enjoy, gusto ko mag-recharge, gusto ko mag-relax. Kung hindi nyo kayang tignan na masaya ako sa ginagawa ko, then block me, unfollow me, wag nyo na lang tignan yung mga video namin kasi alam nyo din naman talaga na nandito yung family ko na mag-aalaga sa kanila, lalo na kapag wala ako rito. 'Di ba? Gumagastos ako ng libo-libo, daan-daang libo para sa mga alaga ko, hindi talaga biro. Oh. Tapos sisisihin nyo ako kapag nakita nyo ako nag-i-enjoy sa ibang bansa, sa ibang lugar, na kayo pinabayaan ko na yung mga lalabs. No! Yan yung mga mindset na mga naiinggit. I think. Kasi kung nanonood ka talaga, follower ka talaga, alam mo yung status ng buhay namin dito. Na ako, umaalis talaga ako para mag-recharge. Kapag feeling ko drain na ako, umaalis talaga ako. Na-bless lang ako ni Lord kasi meron akong family na papag-iiwanan ng mga alaga natin. Ayun. Bonus na sa akin talaga yon. Napakalaking bagay nun kasi imagine mo sa panahon ngayon, napakahirap humanap ng tao mapagkakatiwalaan kung kanino mo ipagkakatiwala yung mga alaga mo. Napakahirap humanap ng ganun. Na kapag nasa malayo ka, komportable ka na, hindi nila sasaktan yung dog, hindi nila pababayaan yung dog. 'Di ba? Kaya yun, pinagpapasalamat ko na talaga yun. Ayan. And about naman sa mga questions kung ipapaampun ko ba yung mga lalabs, yung mga puppy, hindi ko pa talaga masasagot yan. At ayoko rin naman magsalita ng tapos, ayoko magpa-impress sa inyo na ikikip ko na lang silang lahat, carry yan, ganyan-ganyan. Ayoko nang ganon. Hindi ito yung decision na pag-iisipan mo lang ng isang gabi. Ito yung decision na pag-iisipan mo thoroughly ng ilang linggo, ilang buwan bago mo ipa-finalize at bago mo i-announce. Kasi sa akin, honestly, hindi ko talaga alam yung isasagot ko na kung ipapaampun ko ba o hindi. Hindi ko pa talaga alam. Napakahirap magdesisyon. Kasi una, mahal na mahal ko na sila kasi grabe na yung attachment. Pangalawa, yung responsibility, yung capability, yung time, alam niyo yun? Maraming factors na nakaka-apekto to come up with the best decision. Pero antay lang natin, malay natin, 'di ba? Kaya nga nagpupursige tayo eh. Ayun, kala kasi ng iba, ganun-ganun na lang yung pag-aalaga ng mga dogs, cats, hindi talaga. Sobrang hirap, para kang alipin, para kang para kang 24/7 na nagtatrabaho na walang sahod, ganun yung feeling. Pero rewarding din kasi iba talaga yung binibigay nilang pagmamahal, iba yung happiness na binibigay nila, and nakakatulong din sila sa mental state mo, sa totoo lang. Ganon, para kaming give and take, ganon. Nagbe-benefit sila sa akin, nagbe-benefit din ako sa kanila. Kaya sa tingin ko, kung ano man yung yung magiging decision ko, with Lord's guidance na yon, ayun, yun ay nakatadhana talaga. Si Lord na yung bahala. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung magiging decision ko. 'Di ba? Mahirap talaga. Pero iniisip ko din, idagdag ko pa, kung maipa-adapt ko sila, mas makakatulong pa ako sa mga dogs na nangangailangan talaga ng tulong, like sila Josefina noon, 'di ba? Pero kung hindi man at magkaroon ng budget, kung palarin, 'di ba? Kahit gaano pa yung karami, as long as alam mo na kaya ng capacity mo or capability mo, why not, 'di ba? Kasi malaki naman yung lupa, may family ka naman nakasama. Ayun. But one thing is for sure, hindi tayo nagpapadalos-dalos sa mga nagiging decision natin. Ayan, maulan na naman po. Wala na, i-share ko lang sa inyo kasi gusto ko lang i-share yung nararamdaman ko ngayong gabi. Ganon. So, kita-kits ho uli bukas dito sa ating YouTube channel. Ayan. Say bye-bye. Say bye-bye. Ayan. Sinisingit-singit ko lang ngayon yung YouTube, guys. Kasi gusto ko na talagang i-pursue itong YouTube channel natin. Kasi mas nakakapag-upload ho tayo dito ng mas mahabang video. And
ano rin po, parang diary na rin siya ng life natin dito. Kaya maraming salamat po sa pag-follow, sa pag-subscribe, pag-support dito sa ating YouTube channel. Thank you so much kasi sinasamahan nyo kami dito everyday. Ayan. Kita-kits po ulit bukas. Bye!